Ikalawang Samuel, una hanggang ikalawang kabanata. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Ikalawang Samuel, unang kabanata, nalaman ni David ang pagkamatay ni Saul. Ikalawang Samuel, ikalawang kabanata, ginawang hari ng Huda si David. Ikalawang Samuel, unang kabanata, nalaman ni David ang pagkamatay ni Saul. Bumalik sina David sa Siklag pagkatapos nilang matalo ang mga Amalekita. Patay na noon si Saul, nanatili sila ng 2 araw sa Siklag. Nang ikatlong araw, may dumating na tao sa Ziklag mula sa kampo ni Saul. Punit ang damit niya at may alikabok ang ulo bilang pagluluksa. Lumapit siya kay David at yumukod bilang paggalang sa kanya. Tinanong siya ni David, "Saan ka nanggaling?" Sumagot siya, "Nakatakas po ako mula sa kampo ng mga Israelita." Nagtanong si David, "Bakit? Ano ang nangyari? Sabihin mo sa akin." Sinabi niya, "Tumakas po ang mga sundalo ng Israel sa labanan. Maraming napatay sa kanila pati na po si Saul at ang kanyang anak na si Jonathan." Nagtanong si David sa binata, "Paano mo nalamang patay na sina Saul at Jonathan?" Ikinuwento ng binata ang nangyari. "Nagkataon na naroon po ako sa bundok ng Gilboa at nakita ko roon si Saul na nakasandal sa sibat niya. Palapit na po sa kanya ang mga kalaban na nakasakay sa mga karwahe at kabayo. Nang lumingon siya, nakita niya ako at tinawag niya ako. Sumagot ako, 'Ano po ang maitutulong ko?' Tinanong niya kung sino ako. Sumagot ako na isa akong Amalekita. Pagkatapos nakiusap siya sa akin, 'Lumapit ka rito at patayin mo ako. Tapusin mo na ang paghihirap ko. Gusto ko nang mamatay dahil hirap na ako sa kalagayan ko.' Kaya nilapitan ko siya at pinatay dahil alam kong hindi na rin siya mabubuhay sa grabing sugat na natamo niya. Pagkatapos kinuha ko po ang korona sa ulo niya at pulseras sa kamay niya at dinala ko po rito sa inyo." Nang marinig ito ni David at ng mga tauhan niya, pinunit nila ang kanilang mga damit bilang pagluluksa. Umiyak at nag-ayuno sila hanggang gabi para kay Saul at sa anak nitong si Jonathan at para sa mga mamamayan ng Panginoon, ang bayan ng Israel, dahil marami ang namatay sa digmaan. Tinanong pa ni David ang binatang nagbalita sa kanya, "Taga saan ka?" Sumagot siya, "Isa po akong dayuhang Amalekita na nakatira sa lupain ninyo." Nagtanong si David, "Bakit hindi ka man lang natakot na patayin ang piniling hari ng Panginoon?" Pagkatapos, tinawag ni David ang isa sa mga tauhan niya at inutusan, "Patayin mo ang taong ito." Pinatay nga ng tauhan niya ang tao. Sinabi ni David, "Ikaw ang dapat sisihin sa kamatayan mo. Ikaw na mismo ang tumestigo laban sa sarili mo nang sabihin mong pinatay mo ang piniling hari ng Panginoon." Ang awit ng kalungkutan ni David para kina Saul at Jonathan. Gumawa si David ng isang awit para kay Saul at sa anak nitong si Jonathan, at iniutos niyang ituro ito sa mga mamamayan ng Huda. Tinawag itong awit tungkol sa pana at nakasulat ito sa aklat ni Hashar. Ito ang panaghoy niya. "O Israel, ang mga dakilang mandirigma mo'y namatay sa kabundukan mismo ng Israel. Napatay din ang mga magigiting mong sundalo. Huwag itong ipaalam sa Gat o sa mga lansangan ng Ashkelon. Baka ikagalak ito ng mga babaeng Filisteo na hindi nakakakilala sa Diyos. O bundok ng Gilboa, wala sanang ulan o hamog na dumating sa iyo. Wala sanang tumubong pananim sa iyong bukirin upang ihandog sa Diyos. Sapagkat diyan nadungisan ng mga kaaway ang pananggalang ng magiting na si Haring Saul, at wala nang magpapahid dito ng langis upang ito'y linisin at pakintabin. Sa pamamagitan ng espada ni Saul at pana ni Jonathan, maraming magigiting na kalaban ang kanilang napatay. Minahal at kinagiliwan ng mga Israelita sina Saul at Jonathan. Magkasama sila sa buhay at kamatayan. Sa digmaan, mas mabilis pa sila sa agila at mas malakas pa sa leon. Mga babae ng Israel, magdalamhati kayo para kay Saul, dahil sa kanya'y nakapagsuot kayo ng mga mamahaling damit at alahas na ginto. Ang magigiting na sundalo ng Israel ay napatay sa labanan.
Pinatay din si Jonathan sa inyong kabundukan. Nagdadalamhati ako sa iyo, Jonathan kapatid ko. Mahal na mahal kita. Ang pagmamahal mo sa akin ay mas higit pa sa pagmamahal ng mga babae. Nangabuwal ang magigiting na sundalo ng Israel. Ang kanilang mga sandatay nangawala. Ikalawang Samuel, ikalawang kabanata. Ginawang hari ng Huda si David. Pagkatapos nito, nagtanong si David sa Panginoon, pupunta po ba ako sa isa sa mga bayan ng Huda? Sumagot ang Panginoon, pumunta ka. Muling nagtanong si David, saan po roon? Sumagot ang Panginoon, sa Hebron. Kaya pumunta roon si David kasama ang dalawa niyang asawang sina Ahinoam na taga Jezreel at Abigail na biyuda ni Nabal na taga Carmel. Isinama rin ni David ang mga tauhan niya at mga pamilya nila at doon sila tumira sa Hebron at sa mga lugar sa paligid nito. Di nagtagal pumunta ang mga pinuno ng Huda sa Hebron at pinahira ng langis ang ulo ni David bilang pagkilala na siya na ang hari ng Huda. Nang mabalitaan ni David na ang mga taga Jabes Gilead ang naglibing kay Saul, nagpadala siya ng mga mensahero na nagsabi, pagpalain sana kayo ng Panginoon sa ipinakita niyong kabutihan kay Saul na hari ninyo sa pamamagitan ng paglibing sa kanya. Ipakita sana ng Panginoon ang pagmamahal at katapatan niya sa inyo, at ipapakita ko rin sa inyo ang kabutihan ko dahil sa ginawa ninyo. At ngayon magpakatatag kayo at lakasan niyo ang loob niyo, kahit patay na ang hari ninyong si Saul. Ako naman ay pinili ng mga taga-Huda bilang kanilang hari. Ang alitan sa pagitan ng pamilya ni na David at Saul. Ngayon, ang commander ng mga sundalo ni Saul na si Abner na anak ni Ner ay pumunta sa Mahanaim kasama si Ishbosheth na anak ni Saul. Doon hinirang niyang hari ng buong Israel si Ishbosheth, kasama na rito ang mga lugar ng Gilead, Ashuri, Jezreel, Ephraim at Benjamin. Si Ishbosheth ay 40 gulang nang maging hari ng Israel at naghari siya sa loob ng 2 taon. Si David naman ang kinikilalang hari ng mga taga-Huda at naghari siya sa Huda sa loob ng 7 taon at 6 na buwan. Doon siya nanirahan sa Hebron. Isang araw nagpunta si Abner sa Gibeon mula sa Mahanaim kasama ang mga tauhan ni Ishbosheth. Sinalubong sila ni Joab na anak ni Zeruya kasama ng iba pang mga tauhan ni David doon sa imbakan ng tubig sa Gibeon. Umupo ang grupo ni Abner sa kabilang panig ng imbakan ng tubig at ang grupo naman ni Joab ay naupo rin sa kabilang panig. Sinabi ni Abner kay Joab, paglabanin natin sa ating harapan ang ilan sa mahuhusay nating sundalo. Pumayag si Joab, at tumayo ang 12 tauhan ni Ishbosheth na mula sa lahi ni Benjamin para makipaglaban sa 12 tauhan ni David. Hinawakan nila ang ulo ng isa't isa at nagsaksakan hanggang sa mamatay silang lahat. Kaya tinawag na Helkat Hazurim ang lugar na iyon sa Gibeon. At nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng dalawang grupo. At ng araw na iyon natalo si Abner at ang mga tauhan ng Israel laban sa mga tauhan ni David. Kasama sa labanan ng 3 anak ni Zeruya na sina Joab, Abishai at Asahel. Mabilis tumakbo si Asahel gaya ng usa at hinabol niya si Abner ng walang lingon-lingon. Nang lumingon si Abner, nakita niya ito at tinanong, ikaw ba iyan, Asahel? Sumagot si Asahel, ako nga. Pagkatapos sinabi ni Abner sa kanya, huwag mo na akong habulin. Iyong isa na lang sa mga kasama ko ang habulin mo at kunin mo ang kagamitan niya. Pero hindi tumigil si Asahel sa paghabol sa kanya. Muling sinabi ni Abner kay Asahel, tumigil ka sa paghabol sa akin. Huwag mo akong piliting patayin ka. Wala na akong mukhang maihaharap sa kapatid mong si Joab kung papatayin kita. Pero hindi tumigil si Asahel sa paghabol sa kanya. Kaya tinusok niya ito ng dulo ng sibat at tumagos ito hanggang sa likod. Bumagsak siya sa lupa at tuluyang namatay. Napahinto ang lahat ng dumadaan sa lugar na kinamatayan ni Asahel. Nang malaman ni Joab at Abishai ang nangyari, hinabol nila si Abner. Papalubog na ang araw nang makarating sila sa burol ng Aman malapit sa Giya, sa daang papunta sa ilang ng Gibeon.
Nagtipon kay Abner sa itaas ng burol ang mga sundalo mula sa lahi ni Benjamin para maganda sa pakikipaglaban. Sinigawan ni Abner si Joab, "Itigil na natin ang patayang ito. Hindi mo ba naunawaan na sama lang ng loob ang ibubunga nito? Kailan mo patitigilin ang mga tauhan mo sa paghabol sa aming mga kadugunyo?" Sumagot si Joab, "Tinitiyak ko sa iyo sa harap ng presensya ng Diyos na buhay na kung hindi mo yan sinabi, patuloy kayong hahabulin ng mga tauhan ko hanggang umaga." Kaya pinatunog ni Joab ang trompeta at ang lahat niyang tauhan ay tumigil sa pagtugis sa mga Israelita at tumigil ang labanan. Buong gabing naglakad si Abner at ang mga tauhan niya sa lambak ng Hordan. Tumawid sila sa ilog ng Hordan at nagpatuloy sa paglalakad buong umaga hanggang sa makarating sila sa Mahanaim. Nang huminto si Joab sa paghabol kay Abner, siya at ang mga tauhan niya ay umuwi na rin. Nang tipunin ni Joab ang mga tauhan niya, nalaman niyang bukod kay Asahel, 11 ang napatay sa kanila. Pero 360 ang napatay nila sa mga tauhan ni Abner, at ang lahat ng iyon ay mula sa lahi ni Benjamin. Kinuha ni Joab ang bangkay ni Asahel at inilibing sa libingan ng kanyang ama sa Bethlehem. Pagkatapos, buong gabi silang naglakad at kinaumagahan nakarating sila sa Hebron.